healing family relationship. So inspiring team, Sister Ems, no? Amen, amen. Tapos nakadugtong doon, experiencing peace and reconciliation. When you talk about peace, ito yung kapayapaan. Amen. Sa Bisaya, kalinaw. No? Sakto ba yun? Sakto ba yung ano yan? Direct, no? Kalinaw. Kasi yung sinasabi po natin, pagka sinabi nating peace, naalala ko tuloy yung kanta yan. Let there be peace on earth, and let it begin with me, with you. Sa ating po manggagaling, sa ating magsisimula. Marami pong tao po naghahanap ng kapayapaan. Amen. Hinahanap sa ibang tao, hinahanap sa ibang lugar, hinahanap sa labas sa kanya. Pero yung kapayapaan po pala, dapat magsimula sa atin. Para din makahawa tayo. Para din po what to go this? Ka-inspire. Inspire, no? Encourage, no? Pangit naman yung salitang contaminate, no? Encourage others to give also peace. Remember that family is often considered the cornerstone of our one's life. Siya po yung pinaka parang inner core, no? It is a source of love, support, and security. Alam mo, pag nasa pamilya ka, kasi totoo naman po ano ba ang pamilya? Composed of a mother, a father, a mother, and children, and including apo. Amen. No? Yun yung composition ng pamilya. Kaya nga po napakahalaga po ng isang pamilya. Pagka po nawala ang ama, naku po, ang hirap. Either namatay o sumakabilang buhay o sumakabilang bahay. No? Iba kasi yung sumakabilang buhay sa sumakabilang bahay. Kuminsan po kasi bakit po sumakabilang bahay? Kasi po marami po sa atin iintindi sarili lang. Yung sarili niyang saya, yung sarili niyang kaligayahan. Hindi niya naintindihan na gumawa siya ng pamilya, nag-start siya ng pamilya, na yung buhay niya, buhay din ng pamilya niya. Buhay ng asawa niya, buhay ng anak niya. Ganun po yung basa ko, ganun po yung paniniwala ko, ganun po yung pagkakaintindi ko sa pag-compose ng pamilya. Di ba? Hindi lang po husband, pati po wife. Nung araw po, sa totoo lang po, sorry, Sister Emma, nung araw kasi lalaki lang nagluloko ngayon, sabi kasi lagi tayo nanonood kasi noon kaya ni Mr., kaya ni Mrs. No? Yun, nangyayari, ganoon na rin po. Kaya mo, kaya ko. Kung kaya mo magloko, magluloko din ako. Yun kasi, we are so prone, my brothers and sisters. Lantad tayo sa mundo. Kaya ang tukso ng mundo, kung hindi po tayo matibay, paano tayo titibay, Sister Ems? Siyempre, unang-una, pananampalataya sa Panginoon. Yun ang ano. Kasi the more we go to the Lord, the more we get strength. May takot. At saka magkakaroon ka ng takot. Teka muna. Speaking of fear, takot. Baka naman sabihin natin, takot parang multo. Ay, hindi. Di ba? Minsan kasi yun ang iniisip, naku, si Lord. No, my brothers and sisters. Baka na-misinterpret niyo sinabi ni Sister Emma na takot. Takot na alin? Gumawa ng mali. Kasi mahal natin ang Diyos. Amen. Takot na magsalita ng mali. Amen. Takot na tumingin ng mali. Makinig ng mali. No? Maggumawa ng mali. Yun yung sinasabing fear of the Lord. And when we know that fear of the Lord, naalala ko yung sabi ng isang santo yata yun. It's a start of wisdom. Start of? Wisdom. Wisdom. Yung kasi ang talino po at karunungan magkaiba. No? I think, if I may say, katalinuhan is knowledge. And karunungan is wisdom. No? So, ang wisdom po is gift from the Lord. Amen. Pero paano mo makuha yung gift ni Lord ng wisdom? Yung fear of the Lord. Yun po, kaya po natin nabanggit yun. Kasi sabi ni Sister Emma, kailangan nakasentro sa Panginoon ang pamilya para bumuo. Di ba? Yun ang sabi. The power of healing, forgiveness, and reconciliation comes to the forefront, no? Offering our path towards peace and harmony within the family. Yung pamilya. Yun din ang source Pero of course, the principal source is God. Amen. Is God. Kaya nga, the family that prays together, stays together. The family that is together, stays together. Chismis together. No, joke. Joke lang po. Kasi bonding yun Yun, di ba? Minsan nagkukulang na po sa atin yung gano'n. Ang bagay na po. Scripture, ang salita po ng Panginoon ay
maraming gabay, Mhm. marami tayong verses, marami tayong... Yun ang parang panuntunan natin. Yeah, guide. Guide natin para makita natin importance ng healing. Tapos yung reconciliation. And when you talk about reconciliation, hindi ito yung tapos na. Di ba? Yung pag sinabi, pinatawad na kita, huwag ka na pakikita sa akin. Basta pinatawad na kita, ayoko lang makita yung mukha mo. Paano yun? Parang hindi rin pagpapatawad yun. Sabi, huwag magkro-cross ang landas natin. Amen. Sa lumang buhay natin ganun yun di ba? Sige, okay na tayo, pero dapat hindi magkro-cross na ang landas natin. Meron pa yung mga iba, magsulian na ng kandila. Yan ang sa mga itaga mo lumang sa bato. bahay. Ayun, yung mga salitang gano'n, no? Sa lumang buhay. Praise God, napalitan na ngayon yun. Napalitan na siya ng praise the Lord, glory to God, great is our God, no? Forgive you. Sabi niya, I forgive you. Tapos, I'll continue praying for you. Amen. Wow, that's great, Sister Ems, no? Disagreement, misunderstanding, and sometimes even deep-rooted hatred. Yung nakaugat na ba? Yan, deep-rooted can strain. Parang parusa ito sa pamilya Yun ang balakid. Sa family bonding, no? Kailan yun? November 1 o October 31 yata. Wala lang ako. Nakita ko lang po sa picture ng aming magkakapatid. Ako lang ang wala. Magkakaakbay sila lahat, si ate, tapos yung tatlo kong... Nung dumalaw sila sa... dumalo sila sa puntod ni ina at ni ama. Amen. Ni ina at ni ama. So silang apat po magkakaakbay sila. Sarap-sarap ng tawanan nila. Dati po magkakagalit itong mga to. Sa totoo lang. Kaya ako, ang saya-saya ko. Grabe. Dumarating din pa ganon, Sister Ems, no? Yung pagka nagkakagad na tayo. Siguro we realize na pauwi na tayo. Ano pa ba naman gusto mong gawin dito sa mundong ito? Yung siguro kung nararamdaman pa uwi ka na, pag-graduate ka na, kapatid, isipin natin kung sino pa hindi natin napapatawad. Isipin natin kung sino pa hindi natin naihinga ng tawad. No? Sino yung pwede natin patawarin pa. Amen. The healing process become crucial, no, in rekindling the flame of love and understanding. Pag merong disagreement, misunderstanding, no, yung mga deep-rooted hatred, ang ano lang doon, siguro, ang nakita ko doon, Sister Ems, in our part, no, as what we call this, testimony, with me and Sister Emma, the Life in the Spirit seminar. A simple, I would say that Life in the Spirit seminar, way back so many years ago, na-introduce sa ating po mga charismatic, is a very, very powerful. And again, brothers, samantalahin ko po, you are invited. Kung meron ka sa lugar mo, hindi rito sa Cebu, no? Meron ka sa lugar mo, meron Life in the Spirit seminar, kahit na nasa ibang bansa ka, grab it, kapatid. Gusto mong gumaling, try this God. It start with the Life in the Spirit seminar. Amen. That Life in the Spirit seminar, for me, it's a healing process of God. Yes. Di ba? Very true. Yeah. Yung prayer meeting is a healing process of the Lord. Yun yung mga ginagamit ng ating Panginoon. Amen. Forgiveness is powerful. Forgiveness is powerful act that can release the heavy burden. Anger, resentment sa ating pong buhay. Amen. Ano yun? Pag meron kang karamdaman daw po, alalahanin mo daw. Baka meron ka pa hindi Hindi napapatawad. napapatawad. Yun ang isang bagay na nakita po natin. Of course, it's not all. Sometimes sickness galing po sa panahon, galing po sa mga ginawa natin, no? Kaya tayo nagkaroon ng karamdaman. But Pag-abuso sa sarili. yeah. But forgiveness, it allows family members to let go of the past mistakes. Pag nagpatawad ka na. Amen. And offer a fresh start. Yung bang simula uli. Kalimutan na, wag nang banggitin, wag nang Ulit. tapos na yun eh. Oo. Kasi nga, sabi nga, hindi tayo dapat mabubuhay sa nakaraan. Ang galing noon, babanggitin ko nga yan. Hindi ka dapat mabuhay sa kahapon, kundi sa ngayon. Kasi yung kahapon, hindi mo na maibabalik eh. At hindi rin dapat mamuhay ng sa Future. Sa kinabukasan. Kasi hindi natin alam kung ano naman bukas ang wala ano. na. Yun nga ang problema sa Ems. Baka bukas wala na tayo, hindi ka nakapagpatawad. Amen. Paano yun? Amen. Colossians
3 verse 13. Binasa na po ito natin kanina eh. Sister Ems? In Colossians 3 again, verse 13, the Lord says, "Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you." When you say bear, Bear. yeah. Ano yun? Anong ano yun? Alalayan? Hawakan. Di, parang ano yun eh. Ibig sabihin, pagtsagaan, hintayin. May mga ibig sabihin yung anong ganun eh. With each other, magpasensya pala. Ayan. The best is magpasensyahan tayo sa isa. At magpatawaran tayo to each one of us. That has grievance against everyone. someone. Kung meron kang someone. maganda kasi pag-usapan eh. Yung para at least maanuhan talaga. Kasi kailangan madigdin eh. Kung ano eh. Yung forgiveness kasi yung sinasabi na pinatawad tayo ng ating Panginoon. Kailangan magpatawad din tayo. Amen. You know, that verse yung binasa ni Sister Emma is reminds us that forgiveness is a fundamental aspect of our faith. No? As necessary step in the healing process. Amen. Ano yun eh, yung ano na yun, forgiveness talaga is fundamental kung talaga yun. Yun yung, kumbaga sa ano, isa sa, hindi isa, number 1. Yun na naman yung susi ng kagalingan. Yeah, key to healing. Then, reconciliation is the bridge that connects family members after forgiveness. Amen. Reconciliation kasi process yun eh. It involves acknowledging the past. Amen. Yung ginawa mo sa akin, natanggap ko na yon. Yung ginawa ko sa iyo, natanggap mo na yon. Yun. Amen. Understanding each other. No? And minsan kasi meron tayong di matanggap na tao. Di ba? Yung ginagawa niya, yung kwan niya. So siguro, papasok natin yung understanding each other perspective. At saka yung sinasabi na, Brother Vic, nandun yung, kung talagang mahal mo ang Diyos, love those unlovable. Pero bakit nga humihingi ka ng gift ng love? Ang dumarating yung mga unlovable. For us to practice, for us to practice, even patience. Pagka humingi ka ng gift of patience, ang dumarating sa iyo yung mga sitwasyon na mawawalan pasensya mo eh. Yung mabubuisit ka, di ba? Yan ang mga ano. 1 Peter 3 verse 8, Sister Ems. In 1 Peter chapter 3 verse 8, the Lord says, "Finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble." Papasok ko doon yung sinabi ni Lord sa Scripture. Na, love one another as I have loved you. Amen. No? Ang pattern kasi hindi yung love your neighbor as you love yourself. Hindi kaya ng tao yun eh. Kaya sinabi ng Panginoon na love one another as I have loved you. So ang pattern natin ng love ang ating Panginoon. Pagmamahal ng Panginoon sa Panginoon atin. na walang hinihintay na kapalit, Amen. na nagmamahal kahit sino ka, hindi namimili. Amen. Yun yung pagmamahal. Amen. The words encouragement of spirit of unity, compassion, humility, which is very essential sa process po ng reconciliation. No, yung sinasabi na kailangan sympathetic ang bawat isa sa atin, bear one another, may compassionate tayo sa bawat isa, and most especially the humility, the Amen. humbleness. Amen. Be humble enough to ask forgiveness and forgive. Last, Amen. experience peace. Oh yes, peace. Experience peace. Pagka po nagawa na po natin yung pagpapatawad, meron pong kapayapaan. May reconciliation po within the family. Amen. And remember, brothers and sisters, it's not an overnight. Yes. It's transformative. It's a journey. Day by day process. Amen. Learn. It brings a sense of relief, freedom, emotional burdens, no? Renewal of sense of unity, no? Yung magiging free na tayo doon sa emotional burden natin. You know, family member who were once magkakagalit, you know, sa mga bawat isa, ngayon mangyayari pag nagkaayos na, nagkakaroon na ng sharing one another, nagtatawanan na, may mga joy na. Wala na yung nakalimutan na yung mga nakaraan.
Amen. Yun po yung pinakamagandang atmosphere para po sa mga pamilya. Para po manurture po natin. Especially para po doon sa mga susunod na mga generation. Amen. Mga apo po natin. Kasi kung ano yung nakikita sa atin, yun din ang Yun gagawin din ang natin. gagawin. No? Kung ang tatay po ang palaaway, ang anak po palaaway din. Amen. No? Yung pong ako nakita ko to sorry to say, no? Malapit pa sa buhay ko, yun nga, kalungkot kasi pati yung mga anak natutulad doon sa ginagawa ng ama't ina. Magulang. Oo. Pagka meron kagalit din sila. Pag ayaw mong patawad, ayaw din magpatawad. Pag gano'n, masungit pa rin sila. Ganun. Balik na rin kaya natin. Mapagpatawad, di lahat mapagpatawad. Amen. Masaya, di lahat masaya. Amen. Di ba? Yun ang isang nakita ko na makaka-experience tayo ng peace and reconciliation. Yun ang napakasarap na relationship sa buhay po natin. And so, my dear brothers and sisters, hamon po ito sa atin, hindi lang po sa inyo, kundi po pati sa amin ni Sister Emma, na patuloy po tayo kasi habang po tayo nabubuhay, may mga subtle moment na ang kalaban po ay papasok po sa ating relationship na gustong gibain. Especially po sa mag-asawa, konting bagay lang. No? Kaya kailangan po ang pasensyahan, kailangan po ng fruits of the Holy Spirit. The love, the joy, the peace, the kindness, the gentleness, the encouragement, the understanding, especially understanding, that we may understand each other. Helping each other, loving each other, my dear brothers and sisters. And I tell you, brothers and sisters, lahat po magkakaroon po ng napakagandang buhay ang bawat pamilya. Amen. Remember, ang pamilya po na nakasentro sa ating Panginoon, for sure, marami pong matutulad din ng pamilya na masesentro sa ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa biyaya po ng forgiveness, sa biyaya po ng reconciliation. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa pamamagitan mo, kami po ay bubusugin mo, didiligan mo ng pagpapatawad at paghingi ng tawad sa aming mga kapatid, sa aming mga hindi kaunawaan, Panginoon, Yes. upang mabuhay ka sa bawat isa po, especially po sa aming pamilya. Yes. Lahat po ng ito, isamot dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus, nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.